17 taon na ang nakakalipas pero sariwa pa kay Andrea Cayan ang aksidenteng bumagos sa kanyang buhay. Kwento niya, 4 na taong gulang lang siya nang magkasunog sa kanilang bahay. Yung lata ng sardinas na ilaw namin that time kasi wala pa kaming kuryente nung panahon na yon. Kasi ang bahay namin gawa sa ng dahon ng nyug na yung mga materials niya. Kaya yun, mabilis yung apoy sa loob ng bahay. Lapnos ang balat at nasunog ang kanyang buhok. Pero ang pinakanapuruhan ay ang kanyang leeg. Dumikit ang balat niya sa baba at leeg, kung kaya't hindi niya na masara ang kanyang bibig. Minsan pag masama yung panahon, kumikirot. Pag mangangalay, masakit. Minsan makakain ako, minsan mahulog. Uminom ako, minsan mahulog, mabuhos din. Mahirap siya. Lalo na yung mangangalay ka, minsan makahiga ka lang, ganun. Kwento pa ni Andrea, ang pisikal na sakit na nararamdaman, kaya niya pang tiisin. Pero ang pinakamahirap ay yung pangungut siya ng ibang tao. Mukha mo para kang alien, zombies, parang ganun. Pero sa akin, hirap. Hanggang nakamalay ako, grade 4 ako, doon ko na-feel yung hiya ko sa sarili ko, yung nahiya ko sa sitwasyon ko, parang ganun. Minsan po, umiiyak. Hindi kasi maiwasan yung maitanong mo sarili mo, ba't ka ganito, ganun. Mahirap. Pero para sa akin, laban lang hanggat kaya ko pa, laban lang. Ayon sa isang surgeon na ating nakausap, hindi pa naman huli ang lahat para maibalik sa normal ang itsura ni Andrea. May, may lunas diyan, 'no. Yun nga lang, mas mahirap ngayon kasi mas matagal na. Pero kaya pa 'yan. Hihiwa yung surgeon dito, 'no, tapos, magdadagdag ng balat, 'no. Ang balat kukuha sa ibang parte ng katawan na normal, malamang multiple procedures ang kailangan, 'no. So, hindi isang pag-opera lang. Si Andrea handang sumailalim sa operasyon, pero aminadong kapos sila sa pinansyal. Gusto ko maoperahan. Dahil gusto ko maging normal din, yung pangutya ng ibang tao, ganun. Yun minsan naalala ko, hirap pala maging ganito, ganun. Para sarili ko na sobrang hirap. Gustuhin ko man, pero kaso wala kaming magawa kasi mahirap lang po kami. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.